Network Entertainment. Hindi, ikaw, naranasan mo na ba yun? Nalaman mo yung sweldo ng opisina mo? Oo. Oh, Nalaman ko. Ano nangyari? So, nung nalaman ko yung sweldo, hindi lang hindi lang doon sa kaopisina ko, yung ka-level ko, pati yung team niya, pareho lang ng ginagawa. Actually, pareho lang yung ginagawa namin, pero mas mahirap sa tingin ko yung ginagawa ng team ko. So, nung nalaman ko, I don't think I should be confronting that person. Kasi ano ba naman alam niya, di ba? So, ang ginawa ko, nilapitan ko yung boss ko. Tapos, nung nilapitan ko yung boss ko, ready na ako with a spreadsheet, saying bakit dapat tumaas ang sweldo ng buong team ko. Dar, paano mo malalaman kung magkano yung sweldo ng opisina mo? Pag accidentally mo nakita, Bukod dun, lifestyle niya minsan. hindi lang yun. Oh, paano? Siyempre, pag nagkakakwentuhan kayo, may mga iba madaldal. Okay. May nagre-reveal talaga ng sweldo. Nagsasabi sila kung magkano sweldo nila. Tapos, yung iba naman, tinotropa yung accounting department or yung HR. Kaibigan yung Madaldal, di ba? accounting. Pero syempre, very tricky yung ganyan pagka nagkaalaman kayo ng sweldo. Very tricky. Minsan, pagbaguhan ka, sasabihin sa'yo, magkano in-offer sa'yo ni boss? Minsan mas malaki, di ba? Ikaw naman, fresh grad. Mauto ka naman dahil friends naman kayo, kuno. Dahil mabait naman sa'yo si office mate, di ba? Tatanungin ka, tapos magkakabukingan. Pagka nagkamali ka ng sagot, yari ka. Tama. I've experienced it so many times. Nalaman yung sweldo mo? Oo, at minsan, tinanong sa akin, sinabi ko, sumama loob nung empleyado. May isang time naman, nakwento ko, mababa pala yung offer sa kanya, nag-iba treatment sa akin nung kaopisina. Oo, dapat naman talaga ang sweldo hindi sinasabi. Oo, pero kasi, it depends sa culture din kasi. Oo. No? Okay, freelancer ka or empleyado, ang sweldo is medyo sacred. No, hindi dapat kinekwento. Sabi nga nila, huwag mong tatanungin 3 bagay. Ano? Ano yung 3? Edad, timbang, at sweldo. Tama naman. 'Di ba? Yun talaga eh. Edad, timbang, sweldo. ETS. ETS. Guys, I'm Stanley Chi, and you're listening to the Underpaid Podcast, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zar de los Reyes, ang inyong career coach and freelancing Zar. Nice. Musta ka na? Okay naman. Naranasan mo yung ganon? Nanggaling ako sa Padre Pio kanina. Di ba sumama ka? Padre Pio na naman. Ha? Noong nakarang episode, Padre Pio ka na madalas ako doon eh. Oo. Ayun. Na-bless ka naman ng pare. Syempre, ka-bless-bless naman akong tao eh. Si Stanley pala nagdadasal, di ko alam. Hindi, ikaw, naranasan mo na ba yun? Nalaman mo yung sweldo ng opisina mo? Oo. Nalaman ko. Ano nangyari? So, nung nalaman ko yung sweldo, hindi lang hindi lang doon sa kaopisina ko, yung ka-level ko, pati yung team niya, pareho lang ng ginagawa. Actually, pareho lang yung ginagawa namin, pero mas mahirap sa tingin ko yung ginagawa ng team ko. So, nung nalaman ko, I don't think I should be confronting that person. Kasi ano ba naman alam niya, di ba? So, ang ginawa ko, nilapitan ko yung boss ko. Tapos, nung nilapitan ko yung boss ko, ready na ako with a spreadsheet, saying bakit dapat tumaas ang sweldo ng buong team ko. Ayun, so that's how I handled it. Pero yung i-approach yung ibang tao, yung ibang team member, tapos questioning yung sweldo nila, hindi ko gagawin yon dahil hindi naman sila nag-decide ng sweldo nila, di ba? Eto, yung kukwento ko sa inyo, dati nag-work ako sa accounting department, baguhan ako, fresh grad,
syempre, yung mga mas matagal na sa akin doon, nagtatanungan. Magkano in-offer sa'yo ni boss? Naalala ko noon, ang sweldo ko, 7.5. Oo. 7.5. Nalaman nung ibang mas matagal na. Sumama loob. Oo. Sabi, naku, kung ganyan lang in-offer sa akin ni ganito, siguro di na ako magre-resign. And nagpulis na siya nung nag-resign. Oo. Tapos, may iba naman, tatanungin ka, magkano in-offer sa'yo ni boss? Ganyan. Oo. Ito, ibang opisina na. Yeah. Natuto na ako nun eh. Binabaan ko. Yeah. Binabaan ko yung offer. Ganito lang in-offer sa akin. Tapos parang medyo, syempre, mabait siya sa akin dahil mas mataas sweldo niya eh. Binabaan ko eh. Alam ko na eh na baka ganun ang mangyari. May iba akong opisina, nagkaalaman ng sweldo, nag-iba yung treatment sa akin nung kaopisina ko dahil mababa pala yung in-offer sa kanya. Siguro lamang ako mas mataas yung lamang ko dahil because of my work experience. Ganon. Depende sa tao. Minsan, nalalaman ko rin yung sweldo ng kaopisina ko. Pero syempre, be careful what you wish for. Gusto mo malaman sweldo ng tao, baka mamaya mas malaki sweldo niyan sa'yo. Iba yung maging reaction mo, di ba? Magre-reklamo ka, magagalit ka, sasama loob mo. May pros and cons ng pagiging chismoso sa ganyan. Tama. Di ba? Oo. Or minsan, nakikita ko yung spreadsheet na nakabukas yung monitor, iniiwan. Ay, mababasa mo. Ngayon, pag binasa mo or binuklat mo yung payroll, ingat ka kasi baka hindi ka matuwa sa makikita mo. Oo. Diba? Ayun, sa akin, pag sa Chinese culture kasi, yung tanungan ng sweldo, normal yan, common. Talaga? Magkano yung kinikita ni ganito, ni ganyan. So, meron talagang transparency? Oo, meron. Lalo na kunyari, nagre-reunion kayo. Oo. Wala yun. Sa mga barkada, wala. Talaga? Alam mo, I'm all for transparency, pero depende talaga doon sa sasabihan mo. Depende sa sabihin mo and depende sa taong sasabihan mo. Oo. So, kailangan, ingat pa rin eh. Oo. Right now, I won't reveal too much. May nagtanong nga sa akin, magkano ba sweldo mo, ganyan. Oo. And syempre, mag-ingat na ako kasi nasa isang industriya ka na lahat gustong umasenso. Oo. Lahat gusto lumaki ang sweldo. Lalo na kung yung nagtanong sa'yo, matagal na nasa kumpanya. Yun. Kasi, totoo. pag mas matagal ka sa isang kumpanya, mas insecure. Pag nagulat siya na, uy, ba't mas malaki yung starting salary nito? Oo. Sa akin, di na ako na-increasean, ganun. Oo. Diba? So, ano yung mga tips natin pag nangyari yun? Stay professional and calm. Yan ang number 1. Huwag kang pa-apekto. Oo. At saka wag mong susugurin yung taong malaki sweldo. Oo. Siguro doon sa professional part, ang kausapin mo nga yung manager mo. Manager or HR. Number 1, kung mas mataas ang sweldo mo dun sa tinanungan mo, huwag ka magyayabang na ako nga ganito sweldo ko eh. Diba? And huwag ka rin makonsensya na mas malaki sweldo mo kung ikaw yung nagtanong, diba? Ngayon, kung mas mababa sweldo mo kaysa doon sa tinanungan mo, ay doon ka diba? Huwag ka rin magre-react ng parang kalma lang. Oo. Kasi pag inaway mo yan, magsusumbong rin yan sa boss eh. Magkakaalaman. Pero sana, maging professional talaga. Inalam mo eh. Actually, yung pagtanong ng sweldo, hindi professional yun eh. Ako napapansin ko pag difference ng Pinoy sa ibang cultures ang ibang cultures, ang galing mag-negotiate. Oo. Super galing. Pag Pinoy, pag sinabi kong ito yung rate, wala, tatanggapin lang. Pero ibang cultures talaga, ang galing mag-negotiate. Talagang nagsasabi sila. Culturally, ang Pinoy ayaw magsalita, ayaw makipag-negotiate ng rate. Uy, so, meron siguro tip yan na, mag-negotiate kayo. Meron akong kilala, hindi Pinoy nalaman sweldo ko na bad trip. Talaga? Oo, hindi Pinoy Nag-isip tuloy ako kung sino yun. Ano siya, parang hindi ko alam kung Indian or kung anong lahi siya. Pero nung nalaman niya yung sweldo ko na bad trip siya.
Na-bad trip talaga. Na-bad trip. Sino kaya yan? Ano to? Kailan to? Matagal na. Matagal na. Ano, ito art yung mga, director ako noon, art director. ito yung mga agency days mo. Oo. Yung mga kinikwento ko, puro agency days to Oo. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Ang tip rin dyan, para hindi, to be preventive, mag-negotiate ka. Oo. Alam mo naman kung ano yung standard rate eh. And usually, there are companies na pag mag-o-offer naman, kung magkano yung starting rate talaga. Kaya lang, may mga manager lang talaga na gusto makaisa eh. Yung kuripot or nananadya, di ba? They would look at may salary range yan eh. Magyari, 10,000 to 15,000. Yeah. O hanggang 15,000 lang, huwag ka nang umangat doon. Kailangan malaman mo yung sagad na offer. Oo. Para yan pag freelance ka eh. Naghahanap kami ng ganitong host for this event. Oo. Magkano ang budget nyo? Ganyan. Siyempre, tatanungin mo na yung kliyente, diretso na, magkano ba ang budget na kaya ninyo? O kung yung sinabi, o this amount. Ikaw na magtatansya kung okay na ba to o hindi. Baka pwedeng itaas nyo ng konti. Kasi Tama. hindi yan ang rate ko, ito yung rate ko talaga. Oo. Itaas nyo lang ng konti. Di ba? Yun, ganun kayo mag-negotiate. Huwag na kayo mahihiya kasi pag kinuha kayo, lalo na pag freelancer, minsan hindi umuulit eh. Oo. Tama. Oo, may mga kanya-kanyang bata yan. Yung pagiging events host, hindi ka naman lagi taon-taon kukunin. Tama naman. Hindi ka naman lagi taon-taon Gusto nila kukunin, ng di ba? variety, Gusto no? nila iba-iba yan. Oo. So, tatanungin mo na, magkano ba ang budget ng kumpanya? Yeah. Kasi madali naman ang kausap. Yun. Ayun. Ano yung pangalawa, Zar? So, kunwari, nalaman yung sweldo mo, di ba? Siguro ang kailangan mo rin gawin, acknowledge na lang yung difference ng Oo. sweldo. Kasi baka masyadong aggressive tong nakaalam at ina-announce na mas malaki yung sweldo mo. So, parang siguro kausapin mo na lang. Siguro you're the bigger person and just talk to that person. Kasi obviously masama loob niya. Although unprofessional, parang intindihin mo na lang and acknowledge it. So, ano usually sinasabi, Stanley, pag ganun? Yung ina-acknowledge na yung well, the reason why mas malaki sweldo ng isang tao it's because of the work experience or baka Responsibilities. mas mahirap yung ginagawa niya or Oo. baka naman regular employee ka, siya hindi. Oo. Di ba? So may mga factors kung bakit mataas yung sweldo ng isang kaopisina mo. Baka yung pinanggalingan niyang kumpanya, malaki na talaga sweldo niya tapos nilipat sa inyo, pinirata. Oo. May mga ganung may mga ganung instances. And encourage that Oo. person to talk to their manager. And yun, pangatlo, don't reveal too much. Nagkaalaman na ng sweldo eh. Huwag mo na sabihin yung benefits mo, libre parking ko rito eh. Baka magtampo dahil sa libreng Tatampo. parking, Baka na di naman, ba? ako libre kape ko rito eh. Sabihin mo, lahat naman tayo libre kape. Yung sa akin special. Kasi special? Starbucks eh. Wala ako Nespresso. Hindi, pero don't reveal too much kasi may mga boss na nangangako or may binibigay na, halimbawa yung signing bonus. Halimbawa, ganun na lang. May mga nagbibigay ng signing bonus sa'yo hindi ginawa. Kasi siya, pinirata eh. O kaya, huwag kang magre-resign kasi alam ko pinipirata ka ng kabilang kumpanya, bibigyan kita ng bonus na ganito. Oo. Huwag ka lang umalis. Alam mo, hindi ka Diba? kailangan din maging mag-apologize or mag-sorry na mas mataas na sweldo mo. Hindi mo kasalanan yun. Hindi mo kasalanan Oo, yun. Hindi mo kasalanan yun. The person na nag-aalam kung magkano sweldo ng isang tao, yun yung parang dapat mag-ready. Ito, pinag-uusapan namin na para sa inyong mga immortal,
kung sakaling malaman nyo yung sweldo ng kaopisina ninyo, be ready for the consequences na baka ikaw sumama loob, ma-insecure, magalit, mainis. Or baka matuwa ka dahil mas malaki pala sweldo nyo. Yeah. Pero overall, sana magtrabaho na lang tayo na maayos. Kasi nga, wala tayong time para sa mga ganyang yung unwanted stress. Oh, and if you're going for fair compensation like what I did, ako naman di naman ako nagalit, pero prepared ako. Meron akong spreadsheet, meron akong diagram. Tapos lahat ng recruiting teams, nilagay ko yung sweldo doon at difference ng mga task namin. So, data-driven yung approach ko. Hindi ako basta-basta nagsasabi lang, uy, ganyan. Kasi syempre, pag nagtatrabaho ka sa tech, di ba, nagiging kailangan mo maging data-driven para maintindihan ka. So, yun. So, if you're for fair compensation, do something about it. Okay. In a professional manner. Yan. Let's all be professional. Ako nalaman ko nga yung sweldo ng isang kakilala ko Mas malaki sweldo niya. Okay lang sa akin. Oo. Bakit? Honestly, okay lang sa akin. Kasi iba usapan nila sa usapan namin nung Or baka mas marami siyang ginagawa. or baka iniisip ko kasi ang layo ng pinanggalingan niya. What do you mean? Malayo yung bahay niya going to the office. So, yung panggas pa lang baka lugi na siya Or baka mas kailangan niya dahil may pamilya siyang binubuhay or baka may mga added responsibility siya. Ano naman? Depende yan sa usapan niyo ng manager. 'Di ba? Yun sa akin okay lang, hindi sumamalob ko. So mas naintindihan mo yung circumstances niya. Wala sa akin kasi magkaiba kami. Magkaiba kami ng style sa trabaho, magkaiba kami ng approach, 'di ba? Magkaiba kami ng department. So okay lang. Yun. Mas senior sa akin, 'di ba? Yun. So, guys, kung ano man ang sweldo ng kaopisina ninyo, malaman nyo man yan o hindi, sana huwag kayong mag-resign and be professional. Huwag nyo awayin yung kaopisina ninyo. Wala silang kasalanan. Huwag kayong magparinig. Kasi ganun, yung diba? salary transparency is hindi naman to ginagawa sa opisina sa kumpanya Di sa Pilipinas Hindi naman transparent talaga Kanya-kanya yan na And the culture kasi dito, mainggit talaga yung kaopisina mo pagka nagkaalaman. May gumawa sa inyo, no? Marami. Marami. Yung sa first job ko. Yung sa third job ko, meron din. Yung nag-abroad ako, yun. Sinasabi ko sa'yo. Recently. Wala naman. Recently, wala. Wala talaga? Naman. Oo, wala naman. Oo. 2024, wala naman. Pero may 2023, ayun. Wala naman. Kasi may mga tao naman transparent din sila, kinikwento, laki magpasweldo nung kumpanya namin, ganito sweldo ko, 'di ba? Huwag ka mainggit, di kayo magka-opisina Oo. 'Di ba? Tama. So, guys, if you wanna watch the video version of the Underpaid Podcast, nasa Spotify kami and nasa TPN na YouTube channel. Follow us in our socials. Kompleto kami, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Yes. Suplado Motors, mag-subscribe kayo and kung may mga office confessions kayo, mag-message lang kayo sa amin. Itatago namin yung pangalan ninyo. Kung gusto nyo mag-guest, sabihin nyo rin sa amin. Pero, yung guest, pinipili rin natin. Hindi naman porket gusto nyo mag-guest Babagayan namin yung babagay namin sa inyo yung topic na gusto ninyo. Okay? And kung gusto nyo ng host para sa mga events ninyo, message lang kayo sa akin. Dali ako usap. Diba? Nag-magic tricks ka? Hindi KD parties. I host events, kasal, binyag, press con, libing. You can invite me as a speaker sa mga schools, sa companies. Hindi ka nag-kiddie party? Hindi. Kasi nung sinama kita dun sa kiddie party ng friend ko, napadaan tayo. Ay, ganda nga nung hosting ko. Alam mo, hindi ko na ulitin yun. Hanggang so, ngayon, tama lang na. Hanggang ngayon, di makakalimutan. Tama lang na hindi ka nagki-kiddie party. Ang ganda. Sample na lang. Yung mga tao ron, board na board. Yung mga kiddie party, yun, syempre, nandun yung mga magulang. Makdo. Nandun yung mga sinama. Yung sumama lang, mas marami matanda kaysa sa bata. Tapos sabi ko, pinag-host ako Sabi ko,
Guys, paki-check yung ilalim ng upuan nyo kasi may nilagay na raffle stub. Nag-aalap na sila. Nagising sila, oh. May nilagay po kasi kaming stub doon na mananalo ng GC ng Sogo. Natuwa lahat eh. Grabe. Ayun. Tapos, ang punchline ko, ay, nakalimutan palang ilagay yung ano. Ano pa yung ginawa mo? Yung instead of happy birthday. Anong ginawa mo, Stanley? Yung longest line, ang sinabi la. Longest line ba Yun ang tawag doon? doon, longest line. Malaki ang titi ko. Titi ko eh. Malaki ang titi ko. Ganun. Nakakahiya ka? Tuwa naman Never. sila. Biro mo. Pagkatapos Nagkaroon tayo ng sponsor Pork Barrel Restaurant dahil doon. alam mo, pinagsisihan ko yun eh. Guys, there you have it. Impromptu lang yun eh. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Malaki ang titik. Oh! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.